Noong mga panahong iyon, ang mundo sa paligid namin ay winasak. Ang mga kasama naming nakipaglaban sa aming bayani, ang mga kabalyero na riskado ang buhay para ipagtanggol ang kontinente, 10 dakilang kabalyero na gumugol ng lahat ng kanilang mana at lakas. Ang mundo ay nalason at umaapaw sa negatibidad at kalupitan. Lahat ng nangyari ay isang trahedya na dulot ng isang taong walang kaluoy, ang hari ng mga demonyong hayop, si Gluttony. Ang aming bayani ay dumating sa harap ng halimaw upang labanan ito. Ang pangalan niya ay Tiny. Tumawa ang halimaw nang marinig ang layunin ng lalaki. Sinabi niyang nakikita ang lakas ng lalaki, ngunit ito'y medyo kulang pa upang maabot at kunin ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, kumislap ang martilyo sa mga kamay ni Tiny ng enerhiya. Ang lalaki, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay tumalon upang atakihin ang kalaban. Patuloy na kumalabog ang kidlat, ngunit ang halimaw ay patuloy lang sa pagtawa sa mga pagsubok ng lalaki na talunin siya. Sinabi ng halimaw na sumuko na siya. Ang batang lalaki, sa matinding galit, ay sumigaw sa halimaw na patahimikin ang bibig nito, at sa parehong sandali, pinatama niya ang martilyo sa lupa sa paanan ng halimaw, na nagdulot ng pagsabog ng meteor. Ang halimaw ay umungol sa sakit. Ang lalaki ay galit na sinabi na sa wakas ay tahimik na. Itinaas ni Tiny ang kanyang martilyo at sinabi na siya rin ay mamamatay. Nang ilabas niya ang kanyang mana supply, napagtanto niyang hindi ito sapat. Naisip ng lalaki na sadyang malas siya mula pa sa simula. Naalala niya ang mga taon ng kanyang pagkabata. Tanging ang mga sikat na kabalyero at mga aristokrato lamang ang sinasanay sa mga pamamaraan ng mana. Ang tanging meron siya ay trial and error. Nang marating niya ang tuktok ng kabalyero, inisip ng aming bayani na ang lahat ng maliliit na problema ay tapos na, ngunit totoo nga ba iyon? Ngayong araw, siya ay tinitiis ang labis na pagsisisi. Kung nagsimula lamang siya ng tama sa kanyang pagsasanay sa mana, maaaring naprotektahan niya ang kontinente, kung hindi man ang lahat. Naubos na ang kanyang mana reserve at ang Demon King Gluttony ay isang kapitan lamang ng ika-7 Army Corps. Hindi kayang maisip ng batang lalaki kung gaano kalakas ang iba pang mga kalaban. Ang mga pagmumuni-muni ng bata ay naputol nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lumingon siya, nakita niya ang sugatan, ngunit buhay pa, na Sword Emperor ng Asgard, si Von Valentos. Sinabi ng matandang lalaki na wala na siyang mahabang panahon upang mabuhay, ngunit bago siya pumanaw, nais niyang magtanong sa batang lalaki. Bakit hindi siya tumakas mula sa digmaan? Medyo naguluhan si Tiny, nagtataka kung bakit ganitong tanong ang ibinato sa kanya. Sinabi ng emperador na narinig niya na ang ating bayani ay ipinanganak sa kahirapan. Wala ba siyang bagay na dapat ipagtanggol? Siguradong matagal siyang nagdusa. Sumagot ang batang lalaki na may ngisi sa gilid, nagsasabing siya'y curious kung ano ang pinag-uusapan ng mga matandang lalaki bago magtuloy sa kabilang buhay. Sumagot si Tiny na hindi niya gusto ang magmukhang mahina, at ang tunay na lalaki ay dapat nakataas ang ulo. Ang paglisan ay hindi para sa kanya. Nang marinig ito ng Emperor ng Asgard, tumawa siya ng malakas. Nilapitan siya ng lalaki at sinabi na makikita niyang may natirang lakas pa ang matandang tao upang tumawa. Tumigil ang emperador sa pagtawa at sinabi na kumbinsido siya sa batang lalaki. Naniniwala siya sa talento nito, at ang kanyang pride ay tumulong sa kanya upang maging isa sa 10 dakilang kabalyero. Kaya't kapag bumalik siya, kailangan niyang hanapin ang matandang lalaki. Tumingin si Tiny nang may pagdududa sa kanyang kausap. Tinanong niya kung paano niya ito maiintindihan. Nagpatuloy ang matandang lalaki, na sinabing kung ang batang lalaki ay basta nalang lumapit sa kanya, hindi siya maniniwala. Kaya't kailangan niyang tandaan ang isa sa mga lihim nito. Inikot ng emperador ang singsing sa kanyang daliri at ipinahayag na ang anak na hindi pa ipinanganak ng kanyang asawa at siya ay papangalanang Lily, matapos ang kanilang paboritong bulaklak. Hindi maintindihan ni Tiny kung ano ang nangyayari. Isang hindi kilalang enerhiya ang damapo sa kanya, at siya'y pumikit, na para bang hindi na magbabalik. Dagdag pa ng matandang lalaki na hindi naman siya ganoon ka-attach sa bulaklak, ngunit iyon ang pinakamahalagang bahagi ng lihim na hindi dapat kalimutan ni Tiny. Nang mawalan ng malay, humiling ang emperador na matagpuan siya agad. Hindi maintindihan ni Tiny ang mga salita ng matandang lalaki, ngunit naramdaman niyang siya rin ay nawawala na ang malay.
Nang magising, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nakita niyang nasa isang pamilyar na kwarto siya, isang batang lalaki na nakahiga sa kama. Inisip niyang siya'y nangangarap na bago siya pumanaw at sa kanyang panaginip, nakita niya ang masakit niyang kabataan kung saan naranasan niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Itinago ng batang lalaki ang gintong singsing, itinago ito ng kanyang kapatid at siya'y tinamaan. Pagkatapos, ilang araw na ang batang lalaki ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Inaalagaan siya ng kanyang kapatid na hindi tinutok ang kanyang mga sugat. Mula dito, iniwan niya ang ating mundo. Nang pumasok sa bahay ng batang lalaki, dalawang galit na lalaki na siya ring nanakit sa kanila noong nakaraang araw, tinadyakan ang batang babae. Bumagsak siya sa sahig at kahit na napagtanto nilang wala na siyang hininga, kinuha nila ang katawan. Ang mga barbarong ito ay nag-uusap kung paano kikita mula sa isang patay na batang babae. Nagtatalakay sila ng mga hindi maipaliwanag na mga opsyon. Ang batang lalaki ay nakahiga at nagsasuffer sa pag-iisip na kahit sa kanyang mga pangarap, hindi niya kayang protektahan ang kanyang kapatid. Pinilit niyang gawing mag-alaw ang kanyang pagod na katawan at saka ito nangyari, isang hindi kilalang enerhiya ang pumuno sa kanyang katawan. Nakaya niyang tumayo at sumigaw ng, "Tama na." Tinulak niya ang mga lalaking umaabuso sa kanyang kapatid. Akala ng mga lalaki, ang pagkamatay ng kapatid ng batang lalaki ang nagdulot sa kanya ng pagkalito. Nilapitan nila siya ng mga sipa at suntok at inutusan siyang umalis. Nagpumiglas ang batang lalaki upang takpan ang katawan ng kanyang kapatid na babae. Ang mga lalaki ay lumingon at umalis. Si Tiny ay nakahiga roon, umiiyak. Pagkalipas ng ilang sandali, naisip niyang may nangyayari, isang panaginip na kanyang tinatanim sa buong buhay niya, ngunit biglang nagbago ang wakas. Paanong ang batang lalaki ay tumingin sa kanyang mga kamay, kumikislap dahil sa pag-agos ng enerhiya. Naalala niya na noong nakaraan, hindi niya kayang gamitin ang mana. Naalala niya ang mga salita ng matandang lalaki na dapat siyang maghanap sa kanya pagbalik niya. Dito na napagtanto ni Tiny na ang emperador pala ang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Nangyayari lahat ito sa totoong buhay. Napagtanto ng aming bayani na ngayon ay maaari niyang baguhin ang hinaharap. Umiiyak ang batang lalaki, pinagalitan ng matandang lalaki dahil pinili pa nitong maganap ang lahat ng ito sa mismong oras na iyon, at hindi siya pinadala ng ilang araw ng mas maaga. Pagkatapos magpakalma, naisip ni Tiny na ang emperador ay hindi tiwala sa kanyang lakas, kaya't wala siyang dahilan upang magalit. Nagdesisyon siyang tignan ito bilang isang pagkakataon upang magpaalam sa kanyang kapatid, isang pagkakataong hindi niya naranasan sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang mga salitang dapat niyang hanapin ang emperador sa lalong madaling panahon, kaya't nagdesisyon siyang kapag natapos niya ang kanyang mga dapat gawin, maghahanap siya agad. Alam ng batang lalaki na ang wolf ang may sala sa pagkamatay ng kanyang kapatid sa kanyang nakaraang buhay, at nahirapan siyang labanan ito noon. Ngayon, ipinangako niyang gagantihan ito, ngunit una, kailangan niyang bisitahin ang kanyang kapatid sa sementeryo. Ang batang babae na si Arena ay hindi kamag-anak ng batang lalaki, pareho lang silang may itim na buhok, isang bihirang bagay sa kanilang kontinente at sa kanilang mundo. Itim ang itinuturing na kulay ng malas kaya't ang batang lalaki ay tinatanggihan at binubuli ng marami. Nang makilala siya ni Arena, naalala niya ang kanyang yumaong kapatid na lalaki. Pinangalanan niya itong Tiny at inalagaan siya na parang sarili niyang kapatid. Umiyak ang batang lalaki sa panghihinayang dahil hindi niya matutumbasan ang lahat ng kabutihang ginawa ni Arena. Maayos na nagpapalim ang batang lalaki sa kanyang kapatid. Isang kaibigan ni Arena, si Emma, ay tinitigan ang batang lalaki ng may awa, iniisip niyang hindi siya ang kanyang sarili dahil sa pagkamatay ng kapatid. Naalala ni Emma ang araw na pinuntahan niya ang bahay ng batang lalaki at nakita itong nakaupo sa tabi ng katawan ng kanyang kaibigan habang kumakain. Namangha siya kung paanong nakakain pa ito ng maayos sa ganung oras ng kalungkutan. Ang mga sugat sa katawan ng batang babae ay misteryosong nawala pagkatapos kumain. Dinala ng batang lalaki ang kanyang kapatid at siya na mismo ang nag-alsa sa katawan nito. Nang subukang pigilan siya ni Emma, sinabi ng batang lalaki na ayos lang iyon. Tinanong ni Emma kung bakit siya lang nakikinig kay Arena at hindi siya binigyan ng pansin sa ganitong pagkakataon.
Sa pagkagulat ni Emma, nagpasalamat si Tiny sa kanya sa pagkain at nangako siyang babayaran ang tulong na ibinigay ni Emma. Siya mismo ang nag-ayos ng libing ni Irina. Nakatayo si Emma na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa isip ni Tiny. Samantalang si Tiny ay nag-iisip na ito na lang ang paraan para mapanindigan ang kabutihan ni Irina. Iniisip niyang wala siyang dapat ikahiya at itinaas ang kanyang tingin sa langit. Naalala niya kung paano palaging tinuturuan siya ng kanyang ngumingiting kapatid na laging itaas ang ulo, huwag maging nahihiya, at laging magtingin sa hinaharap. Hinding-hindi titigil si Irina sa pagsasabi ng mga salitang iyon. Pinulikat ang kamao ni Tiny, itinaas ang ulo at tahimik na nagdasal sa langit, humihiling na sana ay gabayan siya ng kanyang kapatid. Nangako siya noon na wala siyang magiging pagsisisi sa buhay na ito. Isang buwan ang lumipas, naglalakad si Tiny patungo sa bahay sa gilid ng bangin, puno ng lakas at tiwala sa sarili upang magpatuloy. Sa daan, nakatagpo siya ng dalawang lalaki na nag-uusap na parating na ang taga-kolekta ng buwis sa kanilang bahay. Ang batang lalaki ay mahigpit na tinanong ang mga lalaki kung naruroon si Wolf sa unang pwesto, at isa sa mga lalaking nagtatangkang saktan ang bata ay papalapit sa kanya at nagtanong. Paano mo nagawang banggitin ang pangalang iyon ng malakas? Ang batang lalaki ay iniwasan ang atake ng kanyang pagsalakay at nabali ang braso nito. Ngumiti ang batang lalaki sa mga salitang hindi niya dapat banggitin ang pangalan habang ang isa sa mga gwardya ay nakahandusay sa lupa at nagrereklamo ng sakit sa kanyang braso. Lumingon ang batang lalaki at nilapitan ang pangalawa. Ang pangalawang gwardya ay tinitigan siya ng may takot, nagtatanong kung bakit siya kumikilos ng ganoon. Nasa kalasinggan siya at iniisip na isang bata lang, itapon na siya at tapos na. Sinubukan ng lalaki na buhatin ang bata sa kanyang dibdib, ngunit may mali. Ang maliit na bata ay parang bakal sa bigat. Ngumiti si Tiny at sinabi sa gwardya na mas mabigat siya kaysa sa hitsura niya, puno siya ng lakas, at pinayuhan ang kalaban na huwag magpakapagod dahil wala ring saysay. Sinipa ng bata ang lalaki at lumipad ito ng ilang metro. Napagtanto ng batang lalaki na ayos lang siya ngayon, ang kanyang mana ay nasa tamang pwesto na, sa nakaraang buhay niya ay nasa maling posisyon, kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Ang sikreto ng lihim na teknik na naimbento ni Tiny ay ang paggamit ng dalawang katawan upang paramihin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng perpektong pag-aayos ng katawan ng mana at ng sarili. Magandang epekto ng teknik na ito, ngunit kailangan mong kumain ng mabuti upang manatiling malakas. Tinulungan ni Emma ang batang lalaki at namangha ang poor girl nang ubusin ito ang 10 araw na pagkain niya. Nilapitan ng batang lalaki ang kalaban at sinabi na sa paggawa ng mana, ngayon ay naintindihan na niya kung bakit hindi naging maganda ang resulta sa nakaraang buhay niya. Ang kaaway na hindi maintindihan ang sinasabi ay nagtangkang tumakas mula sa batang lalaki. Patuloy na iniisip ng batang lalaki na mas madali para sa mga mahihinang, bagong gumising naman na kunin ang tamang posisyon sa isang sugatang katawan. Hinawakan ni Tiny ang kalaban sa binti, at ang natatakot na lalaki ay sumigaw, nagtatanong kung ano ang pinag-uusapan ng bata. Inikot ng bata ang lalaki sa hangin at sinabi niyang nagpapasalamat siya dahil tinalo siya ng husto. Nang bitawan ng bata ang kalaban, pumutok ito sa pader at dumiretso sa pinto ng bahay. Sa mga sandaling iyon, nagulat ang mga tao sa loob ng kwarto dahil sa pagsabog na tumama sa pinto. Sinabi ng isa sa mga lalaki na tila may hindi inaasahang bisita sa pintuan. Lumitaw ang anino ng isang batang lalaki mula sa ulap ng alikabok. Nakilala siya ng mga naruroon bilang isang maliit na pulubi. Nagulat sila na siya lang ang dumating. Tinanong ng mga matatandang lalaki ang bata kung ano ang layunin niya sa pagpunta dito nang walang armas. Tinanong ni Tiny kung anong nagpapaisip sa kanila na wala siyang baril, at hinawakan ng malaking lalaki na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid sa binti. Tinutok ang takot na bandido, sinabi ng bata na, ito na, at hinayla ang binti. Sinimulan ni Tiny ang pag-ikot gamit ang matinding lakas ng isang matanda, para siyang meteor na tinatangay lahat ng nasa daraanan. Pagkatapos, itinatapon ng bata ang lalaki patungo sa ikalawang may sala sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Naging tahimik ang unang palapag ng bahay. Sinabi ni Tiny na tapos na ang mga pawn, at nang tumingala siya, nakita niyang pinagmamasdan siya ng mga tao.
Sinabi ng bata na ngayon, sila na lang ang mga Rander brothers. Ang mga lalaki ay may dalang mga espada, ngunit hindi nagpatinag ang ating bayani at iniutos nilang magtago sila. Nang makita ang liwanag na nagmumula sa bata, napansin ng isa sa mga kapatid na gumagamit siya ng mana. Nagsaya ang mga Rander dahil maaari nilang ibenta ang katawan ng isang taong may mana sa mataas na halaga. Tinignan ng bata ang binti ng bandido, na ginamit niya sa pakikipaglaban sa iba. Napansin niyang ito ay nasira na. Naisip niya kung paano siya pinagalitan ng kanyang guro noong panahon ng kanyang pagsasanay dahil sa paggamit ng mga tao imbes na mga armas. Sinabi ng matandang lalaki na mag-ensayo sa martial arts na lang. Habang ang mga Rander brothers ay malapit ng sumugod, nag-iisip si Tiny kung ipaglalaban ba niya ang isang marangal na laban. Nang sumugod ang mga kapatid, mabilis nilang iniswing ang kanilang mga espada, pero inanticipate ng bata ang kanilang mga galaw. Nang maguluhan ang mga kapatid, tinulungan ng bata ang kanyang kalaban gamit ang malupit na mga suntok. Nang wala ng hamarang, pumasok ang batang lalaki sa loob ng bahay. Si Wolf, ang leader ng mga mananakop, ay naruroon sa kwarto. Hindi ito lumingon upang tignan kung sino ang naruroon. Naalala ng batang lalaki na sa kanyang nakaraang buhay, labis siyang nagulat nang malaman niyang ang lobo na nangunguna sa isang buhay na labag sa batas sa isang liblib na lugar ay isang hayop na tao, hindi isang tao. Itinuturing ang kanilang lahi bilang isa sa pinakamalakas, at higit pa, siya ay isang pilak na lobo, isang espesyal na nilalang sa mga hayop na tao. Isa itong katangian na tanging mga direktang inapo ng imperial na pamilya ng mga lobo-tao lamang ang may ganito. Hindi kailanman naisip ni Tiny kung bakit ang isang sikat na nilalang ay nakatira sa isang lugar na katulad nito. Sa nakaraang buhay, halos wala siyang panahon upang sirain ito kaya walang oras para magtanong, ngunit ngayon ay nagpasya ang ating bida na durugan siya at alamin kung ano ang nais niya. Ang mga iniisip ni Tiny ay naputol nang tanungin siya ni Wolf kung bakit niya ginawa iyon sa kanyang mga tauhan. Si Tiny, na may ngiti sa labi, ay nagtanong kung ano ang hindi malinaw sa kanya. Tinanong niya kung iyon na ba ang huling mga salita na nais sabihin ng lobo. Puno ng galit ang lobo at sinabi kay Tiny na siya'y isang hambog na bata at nagsimulang magbanta ng karahasan. Ang hayop na tao ay naging lobo-tao. Hindi naintindihan ng ating bida kung ano ang mali, kaya tinanong niya ang nilalang kung bakit hindi kulay abo ang kanyang balahibo. Nakatayo sa harap ng higanteng nilalang, tinanong ng batang lalaki, anak ka ba ng aso o ano? Matapos niyang sabihin iyon, naging galit na galit ang mga hayop na tao. Ang nilalang ay dumaan patungo sa batang lalaki at muntik na siyang maabot ng mga pangil nito. Iniisip ng batang lalaki na siya ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa mga kapatid na Randers. Nang iwasan ang isa pang atake, napansin niyang siya ay mas mahina kaysa sa kung ano siya sa kanyang nakaraang buhay. Sa huli, nahawakan ng batang lalaki ang ilong ng kalaban at doon sinabi ni Tiny na hindi niya akalaing babalik pa siya para sa ganitong kahihiyang palabas. Man-made, sino ang nagturo sa kanya kung paano makisalamuha sa mga kasamahan ng kanilang lahi kapag sila'y napapaamo? Lumundag ang lobo at ipinakita ng bata ang kanyang mahusay na liksi sa pag-iwas sa mga pangil nito. Matapos mapagod ang kalaban, sumugod ang bata at sinabi na ang isang magandang paghatol ang gamot sa rabies ng aso. Habang lumalaban sa kalaban, naalala ni Tiny ang mga salita ng isang kakilala na nagsabing kaya niyang trituhin ang mga ito ng mas magaan. Ang mga beastmen ay may mahusay na kakayahan sa pag-regenerate. Matapos mabangga ng hayop sa pader, may kaunting alabok na tumalsik at isang kumikislap na bagay ang lumitaw sa bitik. Dahil sa sobrang mga atake, ang beastman ay bumalik sa kanyang hamanong anyo at nawala ng malay. Nang magkamalay ang lobo, nandoon ang ating bayani sa tabi niya. Tinanong ng natatakot na kalahating hayop kung ano ang ginagawa ng bata roon at kung anong gusto nito. Iniunat ng bata ang mga braso at sinabi na hindi matatapos ito na may sugatang gulugod. Nanginginig ang lobo sa takot na matamaan muli. Inutusan ni Tiny na magmakaawa siya ng buong lakas para humingi ng tawad sa kapatid niya, sana ito ang makapagpakalma sa kanya. Ang galit na bata ay itinaas ang kamay at sinabi kung gaano niya nais na balutin ang leeg ng halimaw. Nagtapo ng kamay ang takot na lalaki at nagsimulang magdasal ng humihingi ng tawad kay Arena, na nagsasabing pasensya na.
Tumingin ang bata sa kanyang taunang kalaban at sinabi na kahit gusto niyang dalhin ang mga labi nito sa libingan ng kanyang kapatid, ayaw naman siya nitong makatagpo sa kabilang buhay. Nagsimulang magtanong si Tiny sa lobo kung bakit ang mga beastman ay naninirahan sa mga ganitong lugar, at saka napansin ng bata ang isang pulang kumikislap na bato sa sahig. Yumuko siya at pinulot ito. Hindi niya pa nakikita ang ganitong uri ng bato sa kanyang nakaraang buhay. Hanggang dito na lang muna ang kwento, abangan ang kasunod. Please subscribe para mapanood mo ang kasunod. Maraming salamat.